Mga ka-Republic, kahit galing ang Barangay Ginebra sa panalo laban sa Converge, magiging malaking hamon sa kanila ang nalalapit na pakikipagsagupa sa dalawa nilang sister team. Samantala, kasabay sa pagkakamada ng talo ngayong Commissioner's Cup, idinagdag ng Converge sa kamada ng magagaling nilang players si JD Tungkab. Patunay lamang na hindi tumitigil si Coach Delta Pineda na hanapan ng solusyon ang pagbulusok ng kanilang kupunan. At isa pang samantala, wala nang hadlang sa pagbabalik PBA ni Greg Slaughter. Ang problema, mukhang nainip ang 7-footer giant kaya pumerma ito sa Zamboanga Valientes. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bago pa man nagsimula ang Commissioner's Cup, maugong na ang balitang babalik na sa PBA ang dating Ginebra bigman na si Greg Slaughter. Matapos mag-request si Calvin Abueva ng trade at malipat ito sa Converge, mas lumaki ang pangangailangan ng Titan Ultra para sa isang bigman na magpapatibay sa kanilang frontline. At walang duda, ang 7-footer na former Ginebra bigman ang makapagpuprovide nito sa kanila. Maraming na-excite, may makakatapat na raw si Junmar Fajardo ng SMB. Naglabasa ng mga report, okay na raw ang lahat. Nagkasundo na ang team management at si Greg Sela sa big pay cut bilang panimula. Makabalik lang siya sa PBA. Sabi ni Greg, at this point in time, him being a 37 years old, hindi lang tungkol sa pera kaya gusto niyang makabalik sa PBA. Gusto raw niyang mapanood siya ng kanyang anak na naglalaro sa Premier League sa bansa. Bago nagbukas ang kasalukuyang conference, sabi sa mga report ay green light na lang ng PBA office ang kulang upang maging opisyal ang pagbabalik ng 4-time PBA champion at 2017 Governor's Cup Best Player of the Conference. Pero mukhang ipinagpatumpik-tumpik ng PBA office ang usapin tungkol kay Slaughter. Wala na raw problema, pero bakit pinatagal pa ng pinatagal? May nag-uutos ba kay Commissioner Willie Marcial na wag aksyonan ang issue? Ayon sa report ng spin.ph, sang-ayon daw sa kanilang source, ipinatawag pa raw ng commissioner ang team management ng Titan Ultra at doon namit nila si Al Francis Chua at ang ilan sa mga team governors. Pero closed door daw ang naging pag-uusap at hindi sinabi, hindi nito masabi kung tungkol sa silent ban kay Slaughter ang pinag-usapan. Pero tayo na raw ang magkwenta. Kapag nag-hire ang mga team ng isang free agent, ipinapatawag din ba sila sa PBA office? Sadyang hawak ng Titan Ultra ang signing rights ni Slaughter dahil kasama ito ng mabili ng pure blend ni Brian Calantoc, ang prangkisa ng Northport Batang Pier. Walang ibang team na may karapatan kay Greg Slaughter at walang legal na basihan para pigilan ang Titan Ultra na kuhanin ito. Ang pagpapatumpik-tumpik ng PBA at ang pakikipagkita ng team management ng Giant Riser kina Al Francis Chua at sa ilan pang team governors, malinaw na mayroon talagang silent ban na pinairal laban kay Greg. Kahit pa nagdudumilat ang mga ebidensya, walang aamin sa silent ban na yan. Anyway, sa bagal ng aksyon ng PBA, ang maraming beses nang nagpapakumbabang si Slaughter ay nainip. Kaya pumirma na siya sa Zamboanga Valientes MPBL team na pagmamay-ari ni Juni Navarro. Pero mukhang short-term contract lang naman ang pinirmahan ni Slaughter sa Valientes. Pocket tournament lang sa Australia ang sasalihan doon ng kupunan. Tama raw ba ang ginawang ito ni Greg Slaughter? Tama lang daw, komento ng maraming basketball aficionados, para manatili siyang nasa kondisyon. Ikalawa, para din daw malaman ng PBA na hindi naman siya mababakante sakaling patuloy na ipiti ng mga ito ang pagbabalik niya sa liga. Positibo rin ang reaksyon ng Zamboanga Valientes team owner na siya raw mismo ang kukumbinsi kay Greg na bumalik ito sa PBA once na umuwi na ang kanyang kupunan mula sa maikling tournament sa Australia. So, ayun po mga ka-Republic, sa wakas, wala na ang silent ban kay Slaughter. Pero aminin man o hindi, nagkaroon talaga ng silent ban laban sa 7-footer dahil nakasama ang loob niya ang mga godfathers sa PBA. Speaking of godfathers, si Delta Pineda na coach ngayon ng Converge ay kilalang godfathers ng maraming player na naging star sa PBA.
Kasama dyan sina Ian Sanggalang ng Magnolia, Aaron Santos dati ng SMB, at si Calvin Abueva na ngayon ay player ng Fiber Xers. Si Vice Gob ang tumulong sa mga nabanggit upang mula sa probinsya ng Pampanga ay maging varsity player ang mga ito sa Maynila. Si Coach Delta Pineda naman mula sa MPBL ay sumalta rin sa PBA. Di maikakaila siya ang arkitekto upang mabuo ang isang super team na kinabibilangan ni Justin Baltasar at Justin Arana, ang Twin Tower ng Fiber Xers. May mga dati siyang player sa Pampanga Giant Lanterns na pilit niyang kinuha at isinama sa kanyang team tulad ni na Archie Concepcion at Junel Policarpio. Katuwang ang kanyang bayaw na team manager ng Converge na dala rin nila sa kanilang team ang PBA 2-time champion at 2-time finals MVP na si Mikey Williams. At hindi pa tapos ang Converge sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Pinitas ng Fiber Xers ang 6'3" na si JD Tungkab mula sa unrestricted free agent with rights to salary list. Bagamat nagre-recover pa sa injury si Tungkab, kapag healthy na ito ay lalo pang titibay ang wing position ng koponan. And sooner rather than later, inaasahang magbubunga ang effort na ito ng Converge para matranslate sa panalo ang pag-iipon nila ng mahuhusay na players. May isang panalo pa lang ang Fiber Xers sa loob ng 5 laro. Samantala, ang Converge Fiber Xers ang huling biktima ng Barangay Ginebra bago ang Holy Week break. Hindi lang pagninilay-nilay ang kailangan ng mga mag-aalak ngayong long weekend, kundi kakailanganin siguro nilang putulin ng maaga ang maikling bakasyon para paghandaan ang importanteng laro laban sa San Miguel. Nasa injury list na nga si Jason David, nabawasan pa ng isang player ang Gin Kings dahil si Ralpco ay kasama ng Philippine 3x3 team na ngayon ay nasa Singapore para sa qualifying draw. Anyway, malaking kabawasan si Ralpco sa rotation ni Team Cone lalo na laban sa SMB na may mabibilis na wings tulad ni na CJ Perez at Don Trollano. Pero muli, inaasahan ng mga fans na muling kakayod sina Justin Brownlee at Arya Barrientos para malakdawan ang magsiserbisa. And hopefully, healthy na rin si Japet Aguilar para pigilan si Junmar Fajardo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.